Bayan, pasintabi po para sa mga naghahapunan dahil lubhang sensitibo ang aming susunod na iulat. Kinumpirma ng security guard ng condominium ang pagkakakilanlan ng suspect sa natagpuang chop-chop body ng isang lalaki na nasa loob ng isang drum. Ang isang suspect kasi nagpatulong pa sa gwardiya hanggang sa maipasok sa elevator ng kondo ang nasabing drum. Ang buong detalye sa ulat ni Ryan Lesigas. Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang posibleng motibo sa pag-chop-chop sa isang lalaki at itinapon sa Binondo, Maynila. Ayon kay Police Colonel Joselito De Sisto, ang Chief of Police ng Pasay City PNP, malaki ang posibilidad na pera ang dahilan ng krimen. February 15 nang masapul ng CCTV sa isang condominium sa Pasay City ang Chinese national na ito na itinutulak ang asul na drum sakay ng pushcart. Mag-alas 5:30 ng hapon, tinutulungan siya ng isa sa mga security guard ng kondo hanggang sa maipasok sa elevator ang bitbit na drum. Sa isa pang kuha mula sa loob ng elevator, kita na tila pagod ang Chinese national. Pero ang gwardya, wala raw kamalay-malay na ang laman pala ng drum ay ang putol-putol na katawan ng lalaki na natagpuan kamakailan sa Binondo, Maynila. Bali sabi ng Chinese dito sa security guard, pang soft drinks, yung laman. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang isa pang suspect na papasok ng building. Sa umano, ang nagrenta ng closed van na ginamit para dalhin at itapon ang bangkay. Bandang alas 7:30 naman ng gabi nang mahagip ng kamera ang pagbalik sa kondo ng closed van. Gayon din ang sabay na pagpasok ng dalawang suspect sa condominium building. Sa ikinasang follow-up operation, nadakip ang suspect na nagrenta ng van at nagsilbi rin umanong interpreter. Positibo siyang kinilala ng security guard ng condominium na kasama ng pangunahing suspect nang maibaba sa building ang drum at isakay sa van. So, ito yung kasama ng yung galing dito na nagkarga din sa drum. Yung karga, hindi ako nagkarga. Doon lang sa baba na dito ang kausap ng Kaya niya ata sir yung nag-arkila ng Ikaw yung nagkarga ng sasakyan. yung sasakyan, yung case na sasakyan. Depensa niya, hindi umano niya alam ang laman ng drum dahil nagrenta lamang siya ng sasakyan. Kaibigan lang siya na sabi ako yung may paarkila ba ng sasakyan. Sabi ko wala akong paarkila sa sasakyan. Pwedeng, pwede ko tayo hanapan ng pag-arkila. Kasi sinabi ko, pwede ko tayong tulungan mahanap na. Siyempre, inisip ko tayo siya para kumita ako. Ayun, paghakin. Akala ko maglilipat ng bahay. Sa isinagawang backtracking ng PNP, natukoy na nila ang mismong unit sa condominium kung saan sinasabing pinatay ang biktima. Lumalabas na sinubukan pang linisin ng suspect ang crime scene para makaiwas sa krimen. Talagang andun pa yung yung bloody stain, yung unan, ang daming dugo, tapos meron pa yung yung mga parang karkasis ng katawan. At saka yung map meron pang dugo na talagang nilinis na rin talaga, pero meron pa rin talaga mga dugo na naiwan doon sa sa master's bedroom. Hindi pa matukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima na inilarawang isang Chinese-looking na lalaki. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.